May isang nanay, inutusan niya yung kanyang anak na bumili ng mantika sa labas. Ayaw sumunod nung anak. Sabi nung nanay, bumili ka, bibigyan kita ng 20 pesos. Sabi niya. Ayaw bumili nung bata kasi sabi niya, nanay, sabi niya, kahapon may utang ka pa sa akin. Sabi niya, pinabili mo akong toyo, sabi mo bibigyan mo akong 20 pesos. Di mo naman binigay. Sabi niya, tapos kaninang umaga, sabi mo sa akin, ligpitin ko yung higaan, bibigyan mo akong 20 pesos. Hindi mo pa rin binibigay. Sabi niya, tas kanina, pinag-urong mo ako ng plato, pinaghugas, sabi mo, bibigyan mo akong 50. Di mo pa rin binibigay. Tas ngayon, uutusan mo ulit ako, bumili ng mantika, 20 pesos. Nanay, ang utang mo sa akin, 110 na. Makwentahan eh. So yung nanay, sabi, halika anak. Sabi niya, gusto mo pala magkwentahan. Halika, sabi niya. Pinagbuntis kita, sabi nung nanay, 9 na buwan ka sa tiyang ko anak. Yung iniinom kong vitamins, pag-check up, ilagay na lang natin sa 20,000, sabi niya. Pagkatapos, nung ipanganak kita anak, sabi niya, CS ka, biniyak ako. 80,000 ka. Pagkatapos, yung diaper mo, yung bakuna mo, yung gatas mo, 30,000 na lang anak, sabi niya. Tapos, yung first birthday mo, 50,000 yung ginastos ko. Tapos yung 7th birthday mo, 50,000 din. Tapos ngayon, hanggang ngayon nag-aaral ka pa, 100,000 na lang anak. Tapos yung food, board and lodging mo, ilagay na lang natin sa 70,000. Pero anak, ang total niyan, 0. Diba? Ganyan ang pagmamahal ng isang ina. So hindi tumutuos, hindi nagkukwenta, kahit gaano kalaki ang ibigay niya sa iyo, 0 pa rin yun. Kaya mga anak, huwag kayong makwenta, ha? Baka kwentahan din kayo ng nanay nyo. Lumubog kayo sa kinatatayuan nyo. Kaya naman, sa araw po na ito, pwede ba nating handugan ng malakas na palakpak lahat po ng mga nanay po ng tahanan natin na lahat sinasakripisyo, ginagawa para sa kanila pong mga anak. And by the way, sa lahat po ng mga nanay, tingin ko yung ibang nanay dito baka nagtatampo, hindi sila binati ng asawa nila ng Mother's Day. Makinig kayo mabuti mga asawa, ha? Huwag kayong magtatampo kundi kayo binati. Hindi nyo anak ang asawa nyo. May sa mga may topak agad ang mga asawa, hindi ako binabati. Hindi ka, asawa ka, hindi ka nanay ng asawa mo. Ba't kanya babatiin? Di ba? Ang babati sa iyo ay anak mo. Doon ka magalit kung di ka binabati ng anak mo. Kasi Mother's Day nga. Naintindihan ang point ko? Kahit kami, kahit di nyo kami bati, okay lang. Anak ang hinihintay namin bumati. Kasi hindi ka naman namin anak. Asawa ka. Dapat lang malinaw yun, ha? Mga nanay, hindi sapat ang palakpak, ang pagsasabi ng salamat sa inyo sa dami ng inyong isinakripisyo sa buhay po namin ng mga anak ninyo. Kasi mother's love is full of sacrifices. Naku, napakaraming sakripisyo niyan, ng isa pong ina. Halimbawa, tignan niyo yung pag-ibig ng isang ina. Pag nagpe-pray ang nanay, alam niyo ba na ang nanay hindi nagpe-pray para sa sarili niya? Ang haba nila mag-pray, tama? Pag nakita niyo ang nanay niyo, lalo na pag matatanda na, pag nakita niyo nag-pray, ang haba-haba ng prayer niyan. Kaya wag niyo pagpe-prayin niyan. Tako po, talagang mahaba mag-pray ang nanay. Pero alam niyo ba kung bakit sila mahaba mag-pray? Kasi iniisa-isa nila lahat ng anak nila. Kung 10 ang anak niyan, tapos tigli-5 ang apo, isa-isa niya pinagpe-pray yan. Ganyan ng mga nanay pag nagpe-pray, para sa kanila pong anak. Another, pag ang nanay may pera, ang iniisip niya agad, mga anak niya. Kung anong ibibili niya sa kanila, o anak, tara, shopping tayo. Pero hindi mo makikita ang bibili yan ng kanya. Na-experience ba yung magmomall kayo? Pagkatapos yung anak niyo, ang daming bitbit, pero ikaw wala ka ni isa. Ganyan ng mga nanay, para po sa kanilang anak. Ang ina kapag nasa hapagkainan,
huli silang kumain. Kasi iniintay mo nang may matira. No? Di ba? Ang mga nanay, busy-busy sa hapagkainan eh. Ano po? So, lagi silang late. Lagi silang huli. Ang importante, makakain ng mga anak nila. At sa pagamutan, pag may sakit sila, hindi naman nagpapacheck up ang nanay. Pero pag ang anak niya, konting lagnat lang, konting sinat lang, naku po, ospital agad yan. Ganyan magsakripisyo, magmahal ang isang ina. Sabi nga, to know who truly loves you, it's the one who gives and sacrifices. Ang tunay na nagmamahal, yung taong nagbibigay at nagsasakripisyo. Yan ang nanay nyo. Di ba? Sabi nila, hindi ganyan ang nanay ko. But majority, ganyan ang nanay. Ang dami nilang give up. Halimbawa, number 1, they gave up time for themselves. Maraming nanay, wala nang panahon sa sarili. Mula nang ipanganak ka, ang buhay nila, ang mundo nila, umikot na lang sa'yo. Ganyan ang mga nanay. They gave up even their looks. Tingnan mo katabi mo. Di ba? They gave up their looks. Di ba? Pero pansinin nyo, yung nanay nyo, magmamalaki pa yan sa'yo pag nakita yung lumang picture. Sabihin pa yan, anak ko, tingnan mo ako nung bata ako, nung kabataan ko, nung wala ka pa sa buhay ko. Ganyan pa yan. Di ba? Mas maganda ako sa iyo, gaganyan pa yan. Di ba? Pero ngayon, siyempre, iba na. Dahil inubos ng anak yung ganda mo. Minsan ganyan, dahil umikot ang buhay mo sa kanila. They gave up their own interest. Wala na silang iniisip para sa sarili nila. Nung yan ay kabataan, yun ay nagtatrabaho, nung yan ay wala ka pa, wala yung inisip kundi siya. Di ba? Pero nung lumabas ka, wala na siyang inisip kundi ikaw. Ganyan ang nanay. And they gave up their career. Maraming mga nanay, give up ang career nila para mag-alaga ng anak. Di ba? Saludo tayo sa ganon. Bagaman siyempre sa panahon natin, mahirap din talaga yung mabuhay na hindi nagtatrabahong pareho yung magulang. Pero saludo tayo sa mga nanay na kahit mataas ang pinag-aralan, mataas ang narating sa buhay, may magandang posisyon sa trabaho, give up nila yung para alagaan ng anak nila. Nakakabilib yung ganon. And they gave up sleep. Yan, totoo yan. Yang nanay nyo, simula nang maging nanay yan, hindi na nakumpleto ang tulog. Tama po ba, mga nanay? Naku po, lahat po ng nanay, simula nang maging nanay na hindi kompleto ang tulog niyan. Kaya nga sa kapilya yan nagtutuloy eh. Tingnan mo katayo, baka natutulog yung nanay. Sikuhin mo, na ikaw yun. Ano? Di ba? Nagbabawi sa napuyat yan eh. Nagbabawi sila sa simbahan. Doon nagkukumpleto ng tulog. Dahil itinalaga na nila ang kanilang buhay, ang kanilang sarili, para sa kanilang mga anak, sa kanilang pamilya. Kaya marapat lamang na sila'y parangalan natin at pasalamatan dahilan sa kanilang sakripisyo. And mother's love is not expecting something in return. Totoo yan mga kapatid. Masaya sila na tumatanggap sa atin. Diba? Sabi nga sa ating kanina ng sister, diba? Ang nanay, pag binigyan mo ng pera, tuwan-tuwa. Kasi mga mukhang pera minsan yan. Eh? Pero hindi, katuwaan lang nila na meron silang natatanggap sa anak. Kahit hindi nila kailangan yon. Alam nyo, nanay nyo, kahit hindi kailangan ng pera, abutan nyo pa rin. Kasi iba ang pakiramdam na naabutan sila. Ibig sabihin kasi noon, parang mahal na mahal ako ng anak ko, di ba? Ganun yung ibig sabihin noon. Marunong silang tumanong ng utang na loob. Kahit hindi mo kailangan, kahit mas malakas ka pang magbigay sa kanya, pero yung inaabutan kanya, katuwaan yun. Kasi hindi naman yun ang dahilan kaya kanya pinalaki, kaya kanya pinag-aral, kaya kanya inalagaan. Pinalaki kanya, inalagaan kanya kasi gusto niya maging maganda ang buhay mo. Hindi para hingang ka paglaki mo. Okay? Kasi ang pagmamahal ng ina, hindi yan nag-expect something in return. Bagamat, yun naman talaga ang dapat ginagawa natin, sumusukli sa kanila. Kaya today, we honor them. We honor all mothers. Di po ba? We honor lahat po ng mga nanay po ng ating pong mga tahanan. Sabi ng Ephesians 6:2-3, honor your father and mother. This is the first of the 10 commandments that
ends with a promise. And this is the promise. If you honor your father and mother, you will live a long life full of blessings. Take note the promise. Long life full of blessing. Diba? So the Bible tells us, if you honor your mother as well as your father, you will live a life full of blessing. Binebless, pinagpapala ang mga anak na marunong gumalang, rumispeto, magbigay karangalan sa mga magulang. Kaya napansin nyo, pag na may nagmamano sa inyo, may nagbe-bless, di ba? Anong sinasabi nyo? Wag. Bata pa ako. Ganun ba? Alam nyo, huwag kayong tumatanggi na may nagmamano sa inyo. Kasi kailangan niya ng blessing. Okay? At pag may nagmamano sa iyo, pronounce a blessing. God bless you, anak. God bless you. May the Lord bless you. Kasi napakahalaga nun. Kasi nirespeto ka niya, ginalang ka niya, in-honor ka niya, so bibigyan mo siya ng blessing ngayon. Okay? You pronounce a blessing sa kanya. So lahat po ng mga anak, you want blessing? You want to be blessed? You want a life full of blessing? Simple principle ang itinuturo ni Apostle Paul. Honor your mother. Diba? Yan ang kailangan natin gawin. So why we need to honor our mothers? Bakit kailangan nating parangalan ng mga nanay natin? Una, God commanded it. Utos siya ng Diyos. Ano po? This is the 5th commandment mula po sa 10 commandments. Exodus 20 verse 12. Honor your father and your mother so that may live long in the land the Lord your God is giving you. Ikalimang utos na ibinigay ng Diyos kay Moses ay yung paggalang sa nanay at sa tatay. So it's either of the two. You obey it or you disobey it. So utos siya ng Diyos, dapat sinusunod natin. Number 2, Jesus exemplified it. Noong ang ating Panginoong Jesus ay nakapako sa krus, nagpakita siya ng isang napakagandang halimbawa na dapat tularan ng lahat ng mga anak. Kung paano magmahal, mangalaga, mag-care, magbigay ng parangal at pagpapahalaga sa nanay. Juan 11:26 hanggang 27. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. Sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Maraming nagtangka na interpret ito to benefit their beliefs. Di ba? Pero alam nyo, itong verse na ito, napakasimple lang, di mo kailangan mag-aral ng seminary para makita yung kahulugan niya. Ang kahulugan niya, napakasimple lang. Ang isang anak, nagmamahal, nagmamalasakit para sa kapakanan ng kanyang ina. Imagine nyo si Jesus mamamatay na lang, ang iniisip pa rin niya, nanay niya. So siguro ang ating Panginoong Jesus habang siya'y nakapako sa krus, luminga-linga, nakita niya mugto na ang mata ng nanay niya, naguhumagulgol. Sino ba naman ang hindi mag-uumiyak? Ang anak mo'y naroon nakadipa, nakapako sa init ng araw. Diba? So talagang durog na durog ang puso nitong si Mary habang pinagmamasa ng kanyang anak. So nakitang iyon ni Jesus. And most probably, according to many Bible scholars, maybe sabi nila si Mary that time ay balo na kasi wala namang Joseph on that time sa eksena. Number 2, si Mary that time nasa matandang kalalagayan na kasi noong unang panahon. Kasi sabi nila, nasa mga 50s na si Mary that time. Dahil si Jesus 33 years old, tapos marriageable na sa kanila yung 15 years old. So kung nag-asawa si Mary that time ng 17, so nasa 50s nga siya. Yung kanyang edad. Sa kanilang panahon ng 50 years old, matanda na talaga yon. Kasi because of oppression, because of kahirapan, because of kung ano-anong mga hirap ng buhay, walang makain. Kasi under sila ng Roman Empire. So mabigat ang kanilang sitwasyon. Alam naman natin yan, di ba? Pansinin nyo. Ang buhay natin, pag sobrang hirap, sobrang mahirap ng trabaho mo, tumatanda ka. Di ba? Ang kahirapan, nakakatanda. Kaya di ba, pansinin nyo, merong mga tao, 30 years old lang, mukhang 16 na. Meron naman 60 years old na, akala mo 30 pa rin. Di mo katabi mo. Di ba, mukhang maraming pera yan, ano?
Pero mo, senior citizen na niya, mukha pang 30. Ano? Di ba? Kasi nakakabata yun. Pero sa kanila that time, dahil sa hirap ng trabaho, hirap ng buhay, may oppression pa, so tumatanda sila. So, kitang-kita ni Jesus yung pagdurusa, paghihirap at katandaan ng kanyang ina. Kaya naman, habang siya'y nagdurusa, sabi niya, Nanay, huwag ka nang mag-alala. Nariyan yung mahal kong alagad si Juan. Siya nang bahala sa'yo. Sabi naman niya, Juan, huwag mong pababayaan yung nanay ko. Kasi alam niyo, sa kanilang kultura, ang mga lalaki, yung panganay na lalaki, yan ang nag-aalaga sa magulang. Ano po, pag wala na ang lahat. Kasi sa atin, sino nag-aalaga sa atin pag, halimbawa, matanda na tayo? Halimbawa, 5 anak nyo, kanino tayo naiiwan? Usually sa bunso. Di ba? Kasi siya ang kasama mo ng mas matagal. Ano po? Sa kanilang panahon, sa kultura nila, panganay yun. Si Jesus ang panganay. Mamamatay na siya. Kaya sabi niya, huwag kang mag-alala, nanay. Di ba? Hindi kita pababayaan. Nariyan yung alagad kong si Juan. Ibinibiling kita sa kanya. So nakita niyo mga kapatid, ang ating pong Panginoong Jesus, mapagmahal, responsable, mahalalanin, magalang sa kanyang ina. Ipinakita niya ito hanggang sa huling hininga. Kung paano magmahal ng nanay. Listen, ang sarap maging anak ni Jesus. Imagine nyo, sana lahat ng anak ganun, ano? Kasi maraming anak kayo, mga wapakels ano? Pupunta ng mall, bibili ng gadget, kakain sa labas. Pag uwi, wala man lang uwi sa nanay. Nag-aliw-aliw, nagsaya-saya. Pagkatapos pag uwi, wala man lang uwi sa nanay. Tapos pag namatay ang nanay, iyak ng iyak. Sarap isama sa hukay mga ganyan, ano? Diba? Kailangan naman ipinaparamdam natin ang pagmamahal natin sa kanila. Another number 3, you would not be alive without her. Hindi kayo mabubuhay kung hindi dahil sa nanay nyo. Kung iba ang napangasawa ng tatay nyo, kung iba ang napangasawa ng nanay nyo, hindi kayo lalabas. Okay? Kasi sila lang ang merong tamang kombinasyon kung bakit merong ganyan. Diba? Yun ang ibig sabihin mga kapatid. Kaya yung pa lamang sapat ng dahilan to honor her, to honor them. Dahilan sa kanilang ginawa para isilang ka sa mundong ibabaw. Psalms 139:13 and 16, God knit me together into my mother's womb and recorded every day of my life before I was born. So God is involved in forming us in our mother's womb. Diba? So, ginamit ng Diyos yung nanay mo para ma-form ka, para magkarong ikaw. Kaya sabi nga nila, walang aksidenteng anak. Okay? Lahat yan ay nilikha ng Diyos. Hindi kayo aksidente. Sabi mo sa katabi, hindi ka aksidente. Mukha ka lang na aksidente. Ano? Hindi, joke lang. Di ba? Kasi God used our mother and father para maisilang tayo sa mundong ibabaw. Kaya naman napakahalaga na dahil doon, bigyan natin sila ng parangal. Ang tanong na lang siguro natin, how can I honor my mother? Paano ko pararangalan yung nanay ko? Okay? So kung may nanay ka, paano mo siya pararangalan? Of course, number 1, by obeying her. Maging masunurin ka sa nanay mo. Yung mga anak niyo ba masunurin sa inyo? Pagtulog. Marami kasing anak kayo, hindi na masunurin. Na hindi pwede sa atin nung panahon natin. Nung panahon natin, pag sinabi mong mamaya, naku, dila ka, dudurog ang ngayon, naku po, yung utos mo sunod-sunod 5 na utos mo, natambak Di ba? Tapos pag na-out pa dun sa laro niya, magagalit pa siya, utos kasi kayo ng utos. Di ba? So, importante ang pagsunod natin sa ating pong mga magulang. Actually, tayo rin ang nagturo sa anak natin na hindi maging masunurin sa atin. Di ba? Utusan mo mag-urong. Hindi nag-urong, anong gagawin mo? Ikaw pa rin ang mag-uurong habang nagbubunga. Sabi ko, mag-uurong. Pero mo, nagbubunga nga ka, pero ikaw pa rin ang gumagawa. Di ba? At itinuro natin sa anak, alam nyo kung ano? Hanggat hindi tayo nagagalit, hindi sila susunod. Napansin niyo yun? Utos mo, hindi sila sumunod. Utos ulit, hindi sumunod. Utos ulit, hindi sumunod. Kailan lang sila sumusunod? Pag nag-gaano na yung liter ng nanay dito,
ganyan na. Pag nagiging Incredible Hulk na siya, susunod na yung anak. Sa ano ang ipinortray mo sa anak? Hanggat hindi ka nagagalit, hindi siya susunod. Kaya dapat, tinuturuan talaga sila. Maliit pa silang bata, natututunan na nila yung pagsunod sa buhay. Di ba? Ang problema sa atin kung minsan, may mga konsentidor talaga. Di ba? Kaya ang ending, hindi sila natututo na sumunod. Di ba? Dahil sa ganung mga bagay. Ano po? Sabi ng Ephesians 6:1, Children, obey your parents. This is the right thing to do because God has placed them in authority over you. Nakita yung mga kapatid, what is the right thing to do? Ano raw ang pinakamabuting bagay na ginagawa? To obey your parents. Why? Because they are placed by God in authority over you. Sila yung may authority sa atin. Di mo ba? Ito ang malungkot kasi sa maraming mga bahay. Sino ng authority sa bahay? Sino ng authority sa bahay? Bukod sa nanay. May mas authority pa sa nanay eh. Sino? Sino? Anak. Di ba yung anak yung mga authority? O, kakain na lang tayo nung panahon natin. Kung anong lutuin ng nanay mo, kung anong nasa mesa, kainin mo. Tama? O, pag hindi ka kumain, ayaw mo, ayoko niyan. Magutom ka. Di ba? Ganyan ang mga nanay. Ngayon, ayaw nung anak mo yung niluto mo, anong gagawin? Luluto ka ng spa, magluluto ka itlog, magluluto ka ng hotdog, mag-grab, etc., etc. Di ba? Ganon. Mga konsentidor tayo. Tapos magtataka ka pa, ba't ganyan sila? Di ba? Di ba? Yun ang ibig sabihin, mga kapatid. Sila ang may authority over us. Dapat tayo ang may kapangyarihan sa kanila. Hindi sila may kapangyarihan sa atin. Mother's Day ngayon, lalabas kayo. Happy Mother's Day. Lalabas kayo ng anak mo, ng apo mo. Saan kayo kakain? McDo sa Jollibee. Yun ang gusto ng apo eh, di ba? Yun ang gusto ng anak eh. Sino nagsusunod? Di ba? Tapos magtataka kayo, ba't hindi sila sumusunod sa atin? Kasi sila ang binigyan natin ng kapangyarihan. God gave us 3 authorities in the Bible. Authority in the government, our politicians. So we obey our politicians. Kung sinong namamahala sa atin, obey them, respect them. Sinong authority natin sa church? Diba? The elders, the pastor. So we obey them. Sinong authority sa bahay? Parents. So anong gagawin ng anak? Obey your parents. Hindi sinabing, parents, obey your children. Yan ang problema sa atin ngayon. Ano po? Kaya mga anak, obey your parents. Ayan ay nagbibigay ng honor sa kanila. Okay? At pag susunod kayo, number 1, huwag nagdadabog. Yan, yung papadyak-padyak kayong ganyan. Ako na naman, ganyan. Yung parang nalulusaw yung tiles dun sa bahay nyo, kakapadyak nyo. Di ba? Or kakawait nyo. Listen mga kapatid, delaying obedience is disobedience. Okay? Kaya importante, pag sinabi nila sa inyo, obey immediately. Kailangan matututunan yan because it gives them honor. Di ba? Nagbibigay yan ng karangalan para sa kanila. Number 2, by respecting her. So respect them in words, in action, in our gestures. Napakahalaga niyan. Ano po? So tayo po ay nagpapakita ng respeto sa kanila. Nagpopo tayo sa magulang, nagmamano tayo sa magulang. Ito kasi ang problema sa atin, lalo sa mga anak natin. Mas magalang pa kayo sa nanay ng iba kaysa sa nanay nyo. Di ba? Nagpopo pa kayo sa nanay ng iba kaysa sa nanay nyo. Di ba? Yun ang problema sa atin. So kung nire-respeto nyo yung iba, lalo mo irespeto yung nanay mo kasi nanay mo yun. Yun ang kailangan natin natututunan mga kapatid. Diba? Leviticus 19:3, each of you must respect his mother and father. Kahit sino pa ang nanay mo, anumang naging pagkakamali niya, just respect her. Di ba sabi ng Bible? Kasi nanay mo siya. Hebrews 12:9, we respect our own parents for training and not spoiling us. Nirirespeto natin sila. Alam niyo kung bakit? Hindi dahil ini-spoil tayo. Alam mo, pag ini-spoil kayo, hindi kayo rirespetohin ng anak niyo. Ang nirirespeto ng anak, yung marunong mag-train ng anak. Marunong magturo ng anak. Kaya mahalaga yon. Diba? Nirirespeto sila. Parang yung nanay,
Nagme-makeup, makeup ng makeup. Sabi nung anak niya, "Nanay, anong ginagawa niyo?" "Anak, nagme-makeup ako." "Bakit po kayo nagme-makeup?" "Para gumanda ako." Umalis yung nanay, pagbalik, after 2 hours, kumuha ng tissue, tinatanggal na yung makeup. Kasi tapos na yung event niya. Sabi naman ng anak, "Ang bilis naman yung sumuko, nanay." Di ba, nagtatanggal na kasi, sumuko na yata pagpapaganda. Salbahing bata ito. Another, by listening to her. Napakahalaga, marunong kayong makinig sa nanay nyo. Lalo na pag nagbubunga nga ang nanay nyo, huwag kayong tatalikod, huwag kayong aalis, huwag kayong gano'n-gano'n. Pag nagsesermon siya, makinig kayo. Bayaan nyo lang, matatapos din yun. Ano? Alam nyo, napakahalaga nakikinig sa magulang. Proverbs 13:1, intelligent children listen to their parents, but foolish children do their own thing. Yun daw marunong na anak, nakikinig yan sa nanay. Pero yung mangmang na anak, hindi yan nakikinig sa sinasabi ng kanyang nanay. Kaya alam nyo, dapat nakikinig. Alam nyo kung ba't dapat nakikinig sa nanay? Totoo ang kasabihan, mother knows best. Pa rin. Hindi nagbabago yan. Mas alam ng nanay ang mas makakabuti sa iyo. Listen mga kapatid, hindi laging tama ang nanay. Naniwala kayo? Hindi sila laging tama. May tama lang ang mga yan, pero hindi sila laging tama. Ano? Pero naniniwala ako, mas madalas silang tama kaysa sa atin na mga anak nila. So makikinig tayo sa kanila mga kapatid. Ano? Kaya importante nakikinig sa nanay. Proverbs 23:22, listen to your father's advice and don't despise your mother's experience. Makikinig daw tayo sa payo, sa turo, sa aral ng mga magulang natin. Kaya nakita nyo, do not despise your mother's experience. Kasi naranasan na niya yan. Magiging mali mo pa lang, naging mali na niya, kaya niya tinuturo sa'yo. Bakit niya sinasabi ng nanay mo na, "Anak, mag-aral ka munang mabuti, huwag ka munang magbo-boyfriend, mag-girlfriend." Tapos sasabihin mo, "Siya nga, mag-boyfriend agad eh." Kaya ka nga niya sinasabihan eh. Kasi naranasan niya yon. Naintindihan niyo? At alam niya kung anong hirap ang nangyari sa buhay niya nung gawin niya yung mga ganung mga bagay. At ayaw niya yung maulit sa'yo. Kasi na-experience na niya. At hindi ibig sabihin, kaya napakahalaga nakikinig sa nanay. Kasi yung magiging mali mo pa lang, naging mali na niya. Dadaanan mo pa lang, nadaanan na niya. Alam na niya ang dulo ng ginagawa mo. So listen. Makinig ka lang sa kanya. Sabi ng Proverbs 6:20-23, do what your father tells you and never forget what your mother teaches you. Keep their words with you always. Lock in your heart. Their instruction will lead you, protect you, advise you. Their instruction are like a lamp. Their correction can teach you how to live. Sabi niya, huwag mong kakalimutan yung payo, paalala, turo, mga sinasabi ng nanay mo. I-lock in mo yan sa puso mo. Bakit? Kasi lahat daw ng sinasabi nila sa iyo will protect you, will advise you. The instruction like a lamp, they correct you. Sabi niya, teach you how to live. Lahat ng yan makakatulong para mabuhay ka ng maayos sa mundong ibabaw. Another, by appreciating her. Ina-appreciate ng nanay. Sabi ng Proverbs 23:22, when your mother is old, show her your appreciation. Pero nyo, habang tumatanda ang nanay mo, dapat na-appreciate mo siya. Yan sabi ng Bible. Kailan nyo huling na-appreciate ang nanay nyo? Ang tagal niyang magluto. Tapos, kakain ka lang. Tapos, wala lang. Dapat na-appreciate natin yung ginagawa nila. Huwag niyong hintayin ng Mother's Day para ma-appreciate ng nanay. Every day you can appreciate her. So, nagluto siya, pinakain ka, magpasalamat ka man lang. Ang sarap po ng luto niyo. Diba? Ang bango ng laban niyo. Salamat po sa pagtatrabaho nyo. Kaya nakakapag-aral kami. Importante na-appreciate sila. Alam nyo, ang tao pag na-appreciate, anong ginagawa? Lalo sinisipag. Kaluluto pa lang na nanay, siya mong masarap, magluluto ulit yan eh. Ano? Kasi na-appreciate natin sila. Sa importanteng ginagawa yan ng mga anak. Proverbs 31:28. Her children arise and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Nakita niyo mga kapatid, pagkagising pa lang ng mga anak, ano raw ang ginagawa na? Pinupuri na ang nanay.
ina-appreciate na ang nanay. Pagbangon pa lang nila. Siguro dahil luto na ang almusal, ready na yung kanilang uniform, di ba? Ready na ang pampaligo, etc., etc. Kaya sabi nung taladaan, tinatawag siyang blessed ng kanyang mga anak. Paggising pa lang. Kasi pinaparangal na siya, ina-appreciate na siya nung mga anak niya. Kasi yun ang kailangan ginagawa. So appreciate their effort. Importante yan, mga anak. Yung effort nila sa atin, talaga namang ang pagiging nanay, hindi madali. Mahirap po yan. Late natutulog, maagang gumigising, di ba? Nagluluto, nagtatrabaho. Pero pagkatapos ng pagtrabaho, pag uwi niya, siya pa rin na mag-iintindi sa'yo. Di ba? Ganyan ng mga nanay. Tapos, di mo malang ma-appreciate yung effort nila. Di ba? Appreciate their sacrifices. Masarap magkaroon ng anak. Listen, masarap. Pero alam niyo ba kung gaano kadali ang buhay kung wala kang anak? Tama? Masarap magkaanak, pero mas madali ang buhay kung wala kang anak. Bakit? Less gastos. Tama? Kasi sarili mo ang buhay mo, kayo lang mag-asawa, kahit saan pwede kayong pumunta. Diba? Wala kayong iniintindi, wala kayong gagastos ang iba, kundi dalawa lang kayo. Pero simula nung nariyan ka na, nag-iba na ang ikot ng mundo. Kasi lahat para sa iyo na. Kaya napakahalaga na ina-appreciate natin yung kanilang ginagawa para sa buhay po natin. Listen, nakakalungkot na katotohanan. Minsan yun ang problema natin. Mas malambing pa tayo sa nanay ng iba kaysa sa sarili nating nanay. Mas appreciative pa tayo sa nanay ng classmate natin kaysa sa nanay natin. Buti pa nga yung luto nung kaklase mo, ng nanay niya, pinuri mo, yung luto ng nanay mo, di mo puri-puri. Diba? So, kailangan na-appreciate natin. And of course, by making her happy. Sa dami ng hirap ng nanay, importante na papasaya natin sila. Okay? Hindi lang ngayon kundi everyday ng buhay nila, dapat happy sila. Minsan, yun sila, parang, nanay, treat ko itong araw na to Hindi ka magagalit ngayong araw na to. Hindi ka magbubunga ngayong araw na ito. Minsan pagpahinga, hindi ninyong bunganga nila. Paano? Mabait kayo. Sumunod kayo palagi. Mag-urong kayo, magluto kayo. Kumilos kayo sa buong bahay. Sasaya ang nanay nyo. Diba? Pasayahin natin sila. Ngayon, kahit ngayon, diba? Mother's Day. Kung able kayo, may trabaho kayo, yung nanay nyo, i-treat ninyo. Importante yan, na ginagawa natin. At doon sa mga nanay naman, pag tinitreat naman kayo, kinakain kayo sa laba, wag naman kayong masyadong naku, gastos lang yun. Ganyan po, Tapos titignan pa yung receipt. Naku, dito pa tayo kumain, mahal. Isang gana. Alam nyo, huwag kayong magagalit sa anak nyo pag tinitreat kayo sa ganyan. Hindi yun luho. Yan ay isang simpleng paraan nila para ipakita na mahalaga kayo at mahal nila kayo. So, mahalaga yan na ginagawa natin. And of course, by valuing her. Kailangan nararamdaman ng nanay natin na mahalaga sila sa atin. Madalas kasi mga kapatid, tingnan nyo to Kailan po ba natin nakikita na mahalaga ang isang nanay? Kailan natin nakikita ang importansya niya? Una, tingnan nyo to Madalas nakikita natin ang kanyang halaga kapag malakas sila at pinapakinabangan pa natin. Ang nanay, hanggat malakas, hanggat may pakinabang, hanggat kayang mag-alaga ng apo, importante siya sa'yo. Tama? Pinag-aagawan pa nga yun ng mga anak Kung sa akin si nanay sa akin si nanay Hindi dahil gusto niya ang nanay niya, kundi dahil mag-aalaga yun ng apo. Minsan pa nga, nasa abroad pa kinukuha yung nanay, pinipetition Di ba? I'm not saying na mali yun. Di ba? What I'm saying, ba't niya pinitisyon? Dahil ba gusto niya makasama nanay niya? O baka dahil gusto niyang mag-alaga ng apo yung nanay niya? Di ba? Kailangan makita natin yung value nila, hindi dahil kailangan lang natin sila. Ang problema, pag wala ng value, pag wala ng pakinabang, pag hindi na siya malakas, anong gagawin? Kuya, sa'yo muna si nanay. Ayan na, pasahan na. Di ba? Dito na muna si nanay, sa susunod doon, sa susunod. Nakakahilo yun sa nanay, mga kapatid. Huwag niyong gagawin yun. Di ba? Masarap sa nanay, nakikita nila yung value. Listen mga kapatid, yung mga gamit natin, di ba? Habang tumatagal,
ano nangyayari? Yung mga antique, sabi nila. Pag antique na, ano nangyayari? Tumataas ang value. Yung nanay mo, mataas ng value niyan. Antique na yan eh. Di ba? O, tumataas ang value dapat. Ang problema kasi sa atin, habang tumatanda, tinatanggalan natin sila ng value. Mali. Habang tumatanda, pahinama yan ng pahina, tumataas ang value niya. Kasi hindi siya humina ng walang dahilan. Ginamit niya ang lakas niya sa pinakamaayos at pinakamabuti. Another, nakikita lang natin ang halaga nila. Alam niyo kung kailan? Pag marami silang pera. Marami silang iiwanan. Ba't pinag-aagawan yung matanda? 99 years old na. Di ba? Isang taon na lang, 100 na yun. 100,000 yun. Di ba? Bakit pinag-aagawan yung matanda? Kasi maraming lupa. Maraming ari-arian. Pero halimbawa yung matanda, ang lupa niya sa kukulang. Pag-aagawan ba yun? Hindi, di ba? Na hindi ibig sabihin, nakikita lang natin ang halaga niya kasi meron siya na iiwanan. At ang isa pa ng dahilan kung bakit lang natin sila makikita ang halaga, ito pinakamasaklap, pagpatay na sila. Sana hindi dumating yon. Di ba? Kailangan ngayon pa lang nakikita natin yung halaga, yung nanay natin. Another, by staying in touch with her. Keep in touch with your mother. Importante yun. Kasi hindi habang panahon nariyan sila. Hindi habang panahon nariyan tayo. Diba? Importante, naroon tayo para tayo po ay nakikisalamuha sa kanila. Diba? Importante yon. Ang pagiging bata, sandali lang. Darating ang araw, ano mangyayari? Pag nagdalaga ka na, nagbinata ka na, mag-aasawa ka na, iiwan mo na ang nanay mo. Okay? Pero kahit nasa ibang lugar ka na, dapat keep in touch pa rin sa nanay. Importante yon. Na dapat natututunan natin kung paano sila kagusto na mag-connect sa inyo palagi nung kayo bata pa, dapat ganun din tayo habang sila'y tumatanda. And by taking care of her, especially at old age. Habang tumatanda sila, nag-care tayo sa kanila. Proverbs 23:22. Listen to your father who gave your life. And do not despise your mother when she is old. Nakita yung mga kapatid? Ito ha? Listen to your father who gave you life. Kasi ang tatay ang nagdidisiplina talaga sa anak. Kaya sabi niya, makinig ka sa tatay mo. Pero ito yung second point. Do not despise your mother when she is old. Huwag mong kakalimutan at pababayaan ang nanay mo pag matanda na siya. Bakit wala na yung tatay? Di ba dapat? And do not despise your father and mother when she is old. Bakit nanay na lang? Patay na yung tatay. Di ba sabi ko sa inyo, unang namamatay? O, tatay. Kaya nanay na lang ang nariyan. Kaya totoo, di ba? Biblical. Nakita nyo? Do not despise your mother when she is old. Kasi ang tumatanda lang, nanay. Majority speaking. Di ba? Yun ang ibig natin sabihin. Totoo yan. Nasa biblical. Napansin niyo. Kaya napakahalaga. Sabi niya, huwag mong pabayaan ng nanay mo na tumatanda. This is the covenant. This is unwritten contract na meron tayo sa nanay at tatay natin. Yung aalagaan natin sila habang sila ay tumatanda. Listen mga kapatid. Habang malakas ang nanay mo ngayon, lahat gagawin niya para sa'yo. Maniwala kayo sa akin. Gaya ng nanay, as well as the father. Lahat ng lakas nila, uubusin nila para maibigay ang magandang buhay para sa iyo. But listen, darating ang isang araw, magkakaroon ng pagpapalit ng sitwasyon. Okay? Ikaw naman yung malakas, ikaw naman yung may pera, ikaw naman yung nagtatrabaho, ikaw naman yung may kakayanan, siya naman yung mahina. Siya naman yung wala. Siya naman yung nangangailangan. Sana pag dumating yung reversal na yon, ang sabi ni Solomon, do not despise your mother when she is old. Huwag mo siyang kakalimutan. Huwag mo siyang pababayaan. Kaya sabi ng 1 Timothy 5:4, kung ang isang babaeng balo may mga anak o apo, ang mga ito ang dapat kumalinga sa kanilang magulang bilang pagtanaw ng utang na loob sapagkat ito ang nakalulugod sa Diyos. Ang practice po ng church nung unang panahon, sila ay nagmamalasakit sa mga babaeng balo. Lagi ko sinasabi sa inyo, bakit? Kasi ang mga babaeng balo ang pinakakawawang nilalang.
Kaya sabi ng church that time, alalahanin natin, mahalin natin, tulungan natin ang mga babaeng balo. Pero alam niyo, sabi ni Apostle Paul, kung ang babaeng balo, may anak yan, may apo yan, hindi natin tutulungan. Bakit? Kasi ang may responsibilidad sa kanya, yung anak niya at apo niya. Ang tinutulungan lang ng church, yung mga ulilang lubos na balo. Okay? Pero yung mga balo na may apo at may mga anak, sila ang may responsibilidad sa kanilang nanay. Bakit? Dahil ito raw ay pagtanaw ng utang na loob na nagbibigay kaluguran sa Diyos. Kaya mahalaga yon. And of course, by being considerate. Alam niyo paano natin i-honor ang nanay natin? Maging considerate kayo sa feelings nila, sa nararamdaman nila. Yes, iba ang mundo natin ngayon, iba ang mundo nila. Ano ba ang tawag sa anong kabataan ngayon? Gen Z ba? Gen Z. Ano sinundan nila? Millennial, tapos Gen Z na. Ano kayo susunod? Tayo, ano tayo? Ano? Panahon ni Kopong-Kopong, ganyan. Di ba? Malaman na kung ano na. So be considerate. Kasi magkaiba tayo talaga ng mundo. Magkaiba yan. Ano po? So talaga merong generational gap. Ano po? Importante, marunong tayong magbigay ng konsiderasyon. Di ba? Piit ng piit. Yung nanay ko, ganyan. Nag-date lang kami. Ano? Kasi hindi mo maintindihan, nung panahon nila, di ba? Mahawakan pa lang ang kamay, delikado na. Ganun ang ibig sabihin. Kaya, iba yung kanilang thinking sa thinking mo ngayon kasi iba nga yung generation. Kaya mahalaga nagiging considerate tayo. Uwi kayo ng maaga. Importante yan. Minsan napansin nyo, nagpapabili kayo ng cellphone, nagpapaload kayo sa nanay nyo, pero pag tinawagan kayo, di kayo sumasagot. Di ba? Di ba? Tapos, hindi makontak ang number nyo. Ano mangyayari? Imagine niyo to. Gabi na, wala ka pa sa bahay. Na dapat nasa bahay ka na. Tapos kinokontak ka, hindi ka makontak ng nanay mo. Ano ang tumatakbo sa isip ng isang nanay? Tingin nyo. Sabi, siguro yung anak ko nag-aaliw-aliw. Masaya siya ngayon. Ganun ba iniisip ng nanay? No. Anong iniisip ng nanay? Hindi ka niya makontak. Anong iniisip niya? Ano kayang nangyari sa anak ko? Kawawa naman siya. Baka ganun. Kung ano-anong massacre ang nasa utak niyan. Ganyan ang mga nanay. Tama? Kung ano-anong nasa isip niyan. Naku, makauwi lang ang anak ko. Pagluluto ko siya ng sopas. Nung umuwi ka ba, pinagluto ka ng sopas? Hindi, di ba? Ginudgud ka nga ron sa ano eh. Saan ka naman galing? Di ba? Masisisi mo ba sila? Pagagalitan kang gano'n? No. Kasi hindi mo naramdaman kung anong naramdaman nila habang wala ka. Kasi hindi ka naging considerate sa feelings sila. Kaya alam nyo, pag-aalis kayo, mga kabataan, alam nyo kung dapat gagawin nyo, pag-aalis kayo, una, magpapaalam kayo. Dapat alam nila kung saan kayo pupunta, sinong kasama nyo, anong oras kayo uwi, and laging bukas ang cellphone nyo. Okay? Para makontak kayo. Or kung meron pa kayong another activity or kung ano man pupuntahan mo, ipapaalam mo agad. Importante yon. Nagpapaalam. Ang problema sa kabataan ngayon, paano magpaalam? Bihis na, nakasokbit na ang bag, nariyan ang mga kaklaseng susundo, Mami, alis kami. Hindi pagpapaalam yon. Ang tawag doon, you just informing your mother na alis ka. Okay? Ang pagpapaalam, kailan? A day before, a week before, a month before. Yan ang pagpapaalam. At pag nagpaalam, ready ka kung papayagan ka niya or hindi. Nagpapaalam nga eh. Di ba? Yun ang ibig sabihin. Pero tayo minsan, hindi ganon. Kasi hindi tayo nakakaramdam, hindi natin kinukonsider yung kanilang nararamdaman. So be considerate do sa feelings ng nanay ninyo. Kaya napakahalaga na ino-honor natin, minamahal natin, sinusuklian natin yung kabutihan ng ating po mga nanay. Pwede ba nating patayuin lahat po ng ating po mga nanay? Pwede ba tumayo? At handugan natin sila ng isang malakas na palakpak, lahat ng nanay. Pwede ba natin silang papuntahin sa harap? Gaya ng pagpe-pray po natin lahat ng nanay. Dito po sa harap, tayo po kayo, lahat ng nanay.
Ayan. Tapos po, baka nariyan yung mga anak, gusto nyong batiin ng nanay nyo, yakapin. Ayan, bilang pagmamahal natin sa kanila. Hintayin natin sila. May tanging awit daw ang kids. May pupunta ba rito ang kids? Ayan. Okay, habang nagre-ready yung mga bata po natin, pagpe-pray muna natin lahat ng ating pong mga nanay. Kasi hindi nila makikita yung presentation ng mga bata. Paupuin natin sila after the prayer. Okay, let's pray po muna. Muli, happy Mother's Day po sa lahat po ng mga nanay natin. Palakpakan naman po natin sila. Okay. So let's pray po. Pikit po kayo. Nais ko po kayong pag-pray. Lord, thank you po sa mga nanay na ibinigay po ninyo sa amin. Di po kayo nagkamali na sila yung ibigay nyong nanay para po sa amin. Ginawa po nila ang lahat at patuloy nilang ginagawa pa ang lahat para po sa buhay po namin. Kaya thank you po, Panginoon, sa pagpili po ninyo sa kanila para kami ay maisilang sa mundong ibabaw. Marami po sa amin, wala na yung mga nanay.